Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang dokumento na muling lumutang at nagdulot ng matinding ingay sa XRP Army. May mga nagsasabing ang gobyerno ng United States ay nagpatent kay XRP noong 2013 at opisyal na kinilala itong pambansang paraan ng pagbabayad. Ngunit totoo nga ba ito? O may ibang kahulugan ang dokumentong ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano po ba ang lumabas na claim tungkol dito kay XRP? Kamakailan ay nag-viral po ang post ng isang crypto proponent na si Amelie. Ayan, meron po siyang post dito sa kanyang X account. Ayan, meron po siyang 107.9k followers, kaya malaki po ang bilang ng kanyang followers. Sabi niya rito is, "Wow, a document has surfaced. The US has patented XRP and declared it as a payment method for financial services. This has already happened in 2013. XRP is a done deal." Ayan na yung documents na kanyang ipinakita rito na na-patent na raw. Yan ng US. Yan, US ang itong si XRP bilang isang payment method for financial services. Kaya yan. Ngayon ay ayon po sa kanya ay noong 2013 ay ipinarehistro ng United States si XRP bilang isang payment method. Sa kanyang post ay ipinakita po niya ang isang certificate mula sa US Patent and Trademark Office. Kaya yan na nga yung nakikita natin dito. Yan po yung kanyang tinutukoy na certificate. Kung titignan po natin sa unang tingin, mukhang opisyal na dokumento ito ng gobyerno. May tatak at heading na parang isang patent certificate. Dahil dito, maraming XRP supporters ang agad naniwala na si XRP ay matagal nang tinanggap ng gobyerno ng Amerika bilang opisyal na pambayad. Ito po ang nagpasabog ng hype sa XRP Army at nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanila. Kung sakaling totoo ito, malaking bagay para sa presyo ni XRP dahil magmumukhang may matagal ng koneksyon sa XRP sa mismong gobyerno ng US. Ngayon, ito po yung pinakamalaking tanong. Totoo ba na patented itong si XRP? Sa mas malalim na pagsusuri, lumabas na hindi ito isang patent. Totoo ang dokumento, pero hindi ibig sabihin na ang gobyerno ang nagmamay-ari kay XRP o na ginawa itong pambansang paraan ng pagbabayad. Ang hawak po ni Amelie ay hindi patent, kundi isang trademark certificate. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ang patent ay para sa imbensyon o proseso, samantalang ang trademark ay para po sa pangalan, salita o simbolo na kumakatawan sa isang produkto o serbisyo. Ibig pong sabihin, hindi ito patunay na si XRP ay kontrolado ng gobyerno. Salip ito po ay simpleng trademark registration na isinampa mismo ng Ripple noong mga unang taon nito. Dahil dito, walang direktang epekto ito sa presyo ng XRP. Pero maaring pansamantalang magdulot ng hype at speculation sa market. Ngayon ay ano naman po ang nilalaman ng filing noong taong 2013. Yan ang certificate ng isang service mark registration na naaprubahan po noong December 31, 2013. Ayan. Isinampa po ito ng OpenCoin Incorporated noong May 2013. Tandaan na bago pa naging Ripple, OpenCoin ang dating pangalan ng kumpanya. Sa dokumento ay nakalagay po ang pangalan na providing secure payment options to members of an online community via global computer network through the use of traditional currency and virtual currency. Yan, sa madaling salita,
simula pa lang ay malinaw na gusto ni Ripple na gamitin sa XRP bilang digital asset para sa secure at mabilis na transaction online. Kaya't sa pamamagitan po ng trademark na ito, nakuha nila ang eksklusibong karapatan sa paggamit ng pangalang XRP sa larangan ng financial services. Ito ang naging pundasyon para sa brand recognition at proteksyon ng pangalan habang patuloy po nilang dinedevelop ang kanilang technology. Ang ganitong klase ng legal filing ay hindi direktang nagpapataas ng presyo ni XRP, pero nakapagpapatibay ito ng kumpiyansa ng mga investors na seryoso si Ripple sa kanyang project simula pa noong umpisa. Ngayon ay bakit mahalaga pa rin ang filing na ito hanggang ngayon? Bagamat hindi ito patent o opisyal na suporta ng gobyerno, may kahalagahan pa rin ang dokumentong ito. Dahil dito, makikita kung paano po tinukoy ni Ripple ang layunin ni XRP mula pa sa simula. At ang layuning ito ay nananatiling pareho hanggang ngayon. Ang pagtulong sa cross-border payments at institutional settlements. Nakapaloob din sa dokumento ang salitang security, internet delivery, at compatibility with traditional and virtual currency. Ibig pong sabihin, higit 10 taon na ang nakalipas ay malinaw na si Ripple, malinaw na sa Ripple kung saan po papunta itong si XRP. Ang ganitong consistency sa vision ay magandang bagay para sa market dahil ipinapakita po nito na hindi po basta nagbago ang direksyon ng project. Nakakatulong ito sa mga investors na magkaroon po ng tiwala sa long-term potential ng XRP. Ngayon ay ano naman po ang pinagkaiba ng patent at saka trademark? Mahalaga na rin na malinawan po tayo sa pagkakaiba nito. Ang patent po ay proteksyon sa isang imbensyon o technical na proseso. Halimbawa, kung may bagong paraan si Ripple para mas mapabilis ang cross-border payments, pwede po nila itong ipapatent. Samantalang ang trademark naman ay proteksyon po sa pangalan, logo o simbolo. Ito ang dahilan kung bakit ang pangalang XRP ay nakarehistro sa ilalim ng Ripple para walang ibang kumpanya ang maaring gumamit nito sa parehong larangan ng serbisyo. Ang dokumentong lumabas ay trademark at hindi po talaga patent. Ibig sabihin ay hindi ito garantiya na opisyal na kinikilala ng gobyerno sa XRP bilang pambansang pera. Para sa market, malinaw po na hype-driven lamang ang pagkakaintindi ng ilan dito. Kaya't bagamat nagdulot ito ng pansamantalang buzz, hindi po nito kayang magbigay ng matagal na epekto sa presyo ni XRP. Yan, bilang panghuli, para po sa akin ay mahalaga na maintindihan natin ang tamang konteksto bago po tayo magbigay ng konklusyon. Ang dokumentong ito ay hindi nagpapatunay na si XRP ay kontrolado o inendorso ng gobyerno ng US. Isa lamang itong trademark filing na ginawa ng Ripple noong taong 2013 para maprotektahan ang kanilang pangalan at brand ng kanilang digital asset. Gayunpaman, hindi rin natin dapat maliitin ang kahalagahan nito dahil ipinapakita po nito na mula pa sa simula ay malinaw na ang misyon ni Ripple. At yan ay ang gawing ligtas, mabilis at praktikal ang pagbabayad gamit ang parehong traditional at digital currency. Kung tutuusin, ang hype mula sa maling pagkakaintindi ay pwede pong magdulot ng pansamantalang pagtaas sa presyo ni XRP. Pero sa long term, mas importante pa rin ang tunay na adoption, paggamit ng mga bangko at pag-usbong ng global regulations. At sa kabuuan, ang mahalaga po ay makita nating consistent si Ripple sa kanyang layunin para kay XRP. At yan ang nagbibigay ng pag-asa sa mga investors na balang araw ay makakamit ni XRP ang mas malaking papel sa global financial system.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.